Bago natin simulan ang ating video, humihingi po ako ng paumanhin kung natagalan ang pag-upload natin ng bagong video. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pasensya. Hayaan niyo po akong bumawi sa inyong lahat. Maraming salamat at God bless you all. Ngayong araw ang pinakamahalagang araw, ang araw ng paggising ng kapangyarihan para sa bawat graduating student sa Nanong City. Mataas sa kalangitan, isang napakalaking demon rift ang nakabitin, mistulang isang kumikinang na bitek sa realidad. Sa loob ng bus, ramdam na ramdam ang sobrang excitement. Karamihan sa mga estudyanteng ito ay buong buhay nilang hinintay ang araw na malaman kung anong uri ng kapangyarihan ang makukuha nila. Biglang nagising ang ating bida, nanlalaki ang mga mata at halos mapahinto ang paghinga niya. Para siyang isang taong kakaligtas lang sa isang matinding sakuna. Tumingin siya sa mga mukha ng mga taong nasa masikip na bus. Doon niya tuluyang napagtanto, nagawa niya talaga. Nakabalik siya sa pinakasimula ng kanyang kwento. Habang nakatingin sa Rift Station, malinaw na naalala ng ating bida ang umagang iyon. Ito ang araw kung kailan pupunta ang buong graduating class nila upang malaman ang magiging lugar nila sa mundong ito. Nagsimula ang lahat 12 taon na ang nakalipas nang biglang lumitaw ang mga Demon Rift nang walang anumang babala. Isa ang non-rift sa mga unang lumitaw, at kasabay nito ang ganap na kaguluhan. Napakaraming halimaw ang lumabas mula sa mga portal at walang habas na pinatay ang mga tao sa napakalaking saklaw. Isa itong massacre na hindi kailanman napaghandaan ng sangkatauhan. Sinubukan ng mga tao na lumaban, ngunit lubos na magulo ang kanilang mga pag-atake. Para sa karamihan, ang pagpasok pa lamang sa mundo ng mga demonyo ay katumbas na ng kamatayan. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil naging walang silbi ang makabagong teknolohiya. Dahil sa mahiwagang enerhiyang inilalabas ng mga rift, tumigil sa paggana maging ang mga baril at kahit mga nuclear weapon. Kalaunan, nakahanap ang sangkatauhan ng bagong paraan upang lumaban. Sinumang umabot sa edad na 18 at lumapit sa isang rift ay maaaring magising ang isang espesyal na klase. Ang mga klaseng ito ay nagbibigay ng mga talent skill na nagbibigay sa mga tao ng kakayahang tunay na patayin ang mga halimaw. Pagkatapos ng 5 brutal na taon ng digmaan, unti-unting nagsimulang bumalik sa normal ang lipunan. Nagawa ng sangkatauhan na makontrol ang mga pasukan ng mga rift at nagsimulang umatake pabalik sa mundo ng mga demonyo. Dahil dito, muling inayos ang buong mundo batay sa kapangyarihan ng mga awakened. Ngayon, kinakailangan ang bawat high school graduate na bumisita sa isang Demon Rift upang sumailalim sa seremonya. Ito ang iisang sandali na magtatakda ng buong buhay mo. Nahahati ang mga klase sa 3 uri: combat, support, at crafting. Habang tinatratong parang mga sikat na artista ang mga combat class, halos walang respeto ang natatanggap ng iba. Ang mga crafting class ay minamaliit at itinuturing na simpleng mga manggagawa lamang sa likod ng operasyon. Sa isang mundong puno ng mga halimaw, walang gustong maging taong nakakulong lang sa isang pagawaan. Tinitigan ng ating bida ang kanyang kamay habang inaalala ang nangyari sa una niyang buhay. Nagising noon ang kanyang F-rank crafting class, ang pinakamatinding kabiguan para sa isang top student. Ngunit mayroon siyang lihim na talent skill na tinatawag na modify. Pinapayagan siya nitong baguhin ang isang karakter lamang sa pangalan ng isang skill o item upang tuluyang mabago ang kakayahan nito. Sa nakaraan niyang buhay, nang mabunyag ang kapangyarihang iyon, agad siyang naging target. Kaagad siyang kinuha ng mga makapangyarihang tao at pinilit na pagsilbihan ang kanilang mga interes. Ginugol niya ang mga araw niya sa pagbabago ng mga walang kwentang bagay upang gawing mga banal na artifact, lalo lamang pinalalakas ang mga makapangyarihan habang siya naman ay tinatrato bilang isang personal na kasangkapan. Natakot sila sa maaaring mangyari kapag mas lalo pa siyang lumakas, kaya palagi siyang binabantayan. Tuluyan siyang nakulong sa buhay na may mga matang nakasunod sa bawat kilos niya. Pagkatapos ay dumating ang gabing lumitaw mula sa rift ang isang level 96 na dragon-type beast.
Isa iyong sakuna na hindi pa kailanman nangyari dati. Noong panahong iyon, umabot na ang ating bida sa level 70 at tuluyan nang nakapasok sa hanay ng mga elite. Ngayon, pinaghihinalaan niyang may gumamit sa halimaw na iyon upang alisin siya. Habang naghihingalo siya, ginamit niya ang modify sa huling pagkakataon. Ginawa niyang target ang kanyang revive skill at binago ang ilang letra upang maging rebirth ito. Perpektong gumana ang skill. Sa halip na pagalingin lamang ang kanyang katawan, ibinalik nito ang kanyang kaluluwa sa nakaraan. Muli siyang isinilang sa pinakasimula. Sa kasalukuyan, huminto ang bus sa istasyon. Tinawag ng guro ang lahat upang maghanda ng pumasok sa loob. Hindi nag-aalala ang ating bida sa mga taong gustong patayin siya noon. Sa pagkakataong ito, ang tanging taong pagkakatiwalaan niya ay ang kanyang sarili. Huminto ang bus sa gilid ng zone. Ito na iyon. Ang sandaling tunay na magsisimula ang bago niyang buhay. Dumating na sila sa kontaminadong lugar ng Non-Demon Rift. Tahimik na nangako ang ating bida na hindi niya kailanman sasabihin sa iba ang tunay niyang kakayahan. Plano niyang lumakas sa mga anino habang hindi siya pinapansin ng iba. Ang pagliligtas sa kanyang sarili at sa lungsod ay magsisimula sa pagpapanatiling sarado ng kanyang bibig. Isang maliit ngunit determinadong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ayos lang sa kanya kung tingnan muna siya ng mga tao bilang basura ng kaunti pang panahon. Ang punong himpilan ng Hunter Association ay isang napakalaking gusali na itinayo sa paligid ng Awakening Plaza. Sa gitna nito ay may umiikot na kulay ube na vortex na nagsisilbing pasukan sa rift. Habang bumababa ng bus ang mga estudyante, nagsimula silang kabahan. Lahat sila ay takot na magkaroon ng crafting class at mapunta sa isang hinaharap na walang magandang patutunguhan. Napunta ang lahat ng tingin sa ating bida habang naglalakad siya. Bilang top student ng kanilang taon, napakataas ng inaasahan ng lahat sa kanya. Biglang ngumisi si Yang Hongwei mula sa gilid. Matagal na niyang hinihintay na makita ang henyo na tuluyang bumagsak. Malakas niya itong kinutya at pinaalalahanan ang lahat na ang mataas na mana capacity ay hindi garantiya ng pagkakaroon ng combat class. Umaasa siyang mabibigo ang ating bida. Ipinatong ng guro ang kamay niya sa likod ng ating bida at sinabing siya ang maunang lumapit. Umaasa siyang ang pinakamahusay niyang estudyante ang magdadala ng magandang kapalaran sa buong klase. Pinangunahan sila ng opisyal paakyat sa napakalalaking hagdang bato patungo sa Awakening platform. Sinabihan niya silang manatiling kalmado at ilagay lamang ang kanilang mga kamay sa kristal na bola. Nakatayo sa tuktok ng plaza, tinawag ng opisyal ang pangalan ng ating bida. Panahon na para sa top student ng number 1 na humakbang pasulong. Naglakad ang ating bida patungo sa kumikinang na kristal, habang umaalingaw ang kanyang mga yabag sa tahimik na plaza. Naglalakad siya patungo sa kapalarang minsan na niyang naranasan. Tumayo siyang mag-isa sa gitna ng napakalaking plataporma, habang humuhuni ang mga makina ng istasyon sa paligid niya. Pinigil ng lahat ang kanilang paghinga habang inaabot niya ang kristal. Mukha siyang lubos na kampante habang lumalapit. Hindi tulad ng mga taong mataas ang inaasahan sa kanya, alam na niya ang eksaktong magiging resulta. Kitang-kita ang kaba ng guro at ng iba pang mga estudyante habang ipinagdadasal nilang magkaroon siya ng combat class. Wala silang ideya na ang ating bida ay malapit nang maging pinakamalaking katatawanan sa buong paaralan. Nagsimula ng magsalita ng masama ang mga tauhan ni Yang Hongwei, kumbinsidong ang isang batang galing sa mahirap na lugar tulad ng ating bida ay nakatakdang magkaroon ng walang silbing crafting class. Inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa kristal na bola at agad na yumandar ang awakening machinery. Isang napakalaking estrukturang parang kuko ang humawak sa kristal habang lumitaw sa paligid niya ang mga kulay ubing magic circle. Bumuhos ang gintong enerhiya mula sa kristal, dumaloy sa kamay ng ating bida at pinaliwanag ang buong plataporma. Ito ang sandali ng katotohanan na magtatakda sa kanyang kinabukasan.
Isang napakalaking haligi ng liwanag ang sumabog mula sa plataporma at nilamon ng buo ang ating bida. Napakalakas ng enerhiya kaya umiikot ito sa paligid niya na parang kumikislap na mga laso ng mana. Unti-unting naglaho ang liwanag at isang napakalaking asol na system screen ang lumitaw sa himpapawid. Ang salitang repairman ay nakaukit sa gitna gamit ang malalaking letra. Lumabas ang buong resulta at kinumpirma ang pinakamasamang posibilidad. Nagising ang ating bida bilang isang F-rank repairman. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng perpektong 100% mana affinity, para lamang sa crafting ang kanyang klase. Nanlungo ang guro at napahawak sa ulo habang nakatitig sa screen. Hindi siya makapaniwala na ang top student sa academics at combat ay napunta sa pinakamababang ranggong klase. Halos matamba sa kakatawa si Yang Hang at ang kanyang mga kaibigan. Tuwang-tuwa silang makita ang pagbagsak ng bituin ng paaralan at patuloy nilang kinukutya ang bago niyang titulong F-rank repairman. Halos hindi na makahinga siyang sa sobrang tawa habang nakaturo sa kanyang karibal. Sa loob ng 3 taon, palagi siyang nasa pangalawang pwesto, at malinaw na ninanamnam niya ang maliit na tagumpay na ito. Sinubukan ng Awakening official na magbigay ng kaunting ginhawa at sinabing maaari pa ring magkaroon ng maayos na kabuhayan ang isang repairman. Habang nakatayo ang ating bida sa mga anino, hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha ng ating bida habang patuloy siyang kinukutya ng mga tao. Biglang nagsimulang umugang ang kristal na bola, ngunit sa pagkakataong ito ay may mas marahas at mas malakas na enerhiya. Nagsimulang kumislap ang bughaw na kidlat sa ibabaw ng kristal, na ikinagulat ng lahat. Nanlaki ang mga mata ng opisyal nang mapagtanto niyang hindi pa tapos ang seremonya. Malakas niyang sinabi na muling tumutugon ang kristal. Nagigising ang ating bida sa pangalawang klase. Nagliwanag ang mukha ng guro at muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Napakabihira ng mga may dual class. Kadalasan, ang ganitong talento ay para lamang sa mga henyo na magiging pinakamalalakas na tao sa mundo. Pinunasan niya ang pawis sa noo habang nagdarasal na sana ay combat class ang pangalawang klase ng ating bida upang mailigtas ang kanyang kinabukasan. Desperado siyang magkaroon ng magandang pagbabago. Muli na namang sumabog ang napakalakas na liwanag sa plataporma, mas maliwanag pa kaysa sa una. Nagsalpukan ang umiikot na bughaw at gintong mana sa isang magulong pagpapakita ng napakalaking kapangyarihan. Nang mawala ang usok, nabunyag sa lahat ang pangalawang klase. Isang bagong screen ang lumitaw at tinukoy ang ating bida bilang isang farmer. Ipinakita ng huling status screen ang isang imposibleng resulta, isang dual-class user na may 2 F-rank. Opisyal na ngayong isa siyang repairman at farmer, marahil ang pinakawalang silbing kombinasyon na maiisip. Napatulala sa katahimikan ang mga guro at mga estudyante. Maging ang opisyal ay nawala ng masabi habang iniisip kung paano nagkaroon ng isang tao ng 2 klase na mas masahol pa sa isa't isa. Muling sumabog ang mga tao sa panunuya at pangungutya. Tinawag nila siyang isang double F-rank genius, habang tinatawanan ang kabalintunaan na ang top student ay naging eksperto lamang sa mga trabahong pang-manual. Walang sinabi ang ating bida habang tumalikod at nagsimulang bumaba sa hagdan ng plataporma. Hindi niya pinansin ang mga pang-iinsulto at nakatuon lamang sa sarili niyang landas. Napalingon ang guro sa ibang direksyon, hindi kayang panoorin habang patuloy na nagbubulungan ang mga estudyante tungkol sa malas ng ating bida. Para sa kanila, mula sa pagiging isang maalamat na henyo, naging ganap na basura siya. Habang papalayo siya, patuloy ang mga bulong-bulungan sa kanyang likuran. Iniisip ng lahat na nasayang lamang ang mga taon ng kanyang pagsisikap at naaawa sila sa pagbagsak niya mula sa dati niyang katayuan. Ngunit hindi nararamdaman ng ating bida na malas siya. Sa katunayan, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang maaaring mukhang mahina ang kanyang mga klase, ngunit ang tunay niyang kapangyarihan ay nakatago sa ibang lugar. Patuloy siyang naglakad habang nakapasok ang mga kamay sa bulsa, tila walang pakialam sa lahat ng pangungutya.
Walang ideya ang mga tao na kagigising pa lamang niya sa isang talent skill na lumalaban sa mismong batas ng realidad. Kinumpirma ng status screen na repairman lamang ang kanyang klase, ngunit ang tunay na gantimpala ay ang kanyang lihim na talento. Modify. Pinapayagan siya nitong baguhin ang isang karakter lamang sa pangalan ng anumang skill o item upang ganap na baguhin ang tungkulin nito. Mayroon siyang garantisadong tagumpay sa anumang bagay na pagmamay-ari niya. Ngunit habang mas mataas ang antas ng target na kanyang babaguhin, mas nagiging mapanganib ito. Binuksan niya ang kanyang pribadong system window upang tingnan ang modify. Pinapayagan siya ng skill na ito na baguhin ang mismong mga karakter sa isang pangalan upang lubusang mabago ang mismong pag-iral nito. Itinuon niya ang pansin sa skill ng kanyang farmer class, habang nagsimulang umikot ang mga digital na partikulo sa paligid ng kanyang kamay. Inihanda niya ang kanyang unang modification, binabago ang growth boost upang maging revive. Ang orihinal na skill ay isang simpleng F-rank ability na ginawa lamang upang pabilisin ang paglaki ng mga halaman ng maliit na 10%. Para sa karamihan ng tao, isa itong ganap na katatawanan. Sa pagbagso ng mana, ginamit ng ating bida ang kanyang talento. Nagkaroon ng pagkaputol-putol at pagkislap ang system screen gamit ang makukulay na neon habang nagaganap ang pagbabago. Pagkatapos ay naging matatag muli ang screen at ipinakita ang bagong skill. Revive. Isa itong SSS rank ability na may kakayahang pagalingin ang lahat ng sugat at kahit buhayin muli ang mga patay. Ngumiti ng bahagya ang ating bida habang nakatingin sa kanyang kamay. Sa isang alas na tulad nito, hindi niya kailangan ng mataas na ranggong klase upang maabot ang tuktok. Nagtungo siya sa sentro ng lungsod habang nakatingin sa napakalaking haligi na nagpapakita ng freshman rankings. Pinaplano na niyang kunin ang unang pwesto sa bawat leaderboard. Lumamig ang tingin ng kanyang mga mata habang naglalakad. Handa siyang ipakita sa mundo ang tunay na takot na dulot ng madaig ng isang taong tinawag nilang F-rank. Alam niyang ang mga estudyanteng nasa pinakamataas na ranggo ay tumatanggap ng mga yaman na halos hindi maisip. At sa buhay na ito, wala siyang balak na makihati. Magiging pinakamalakas siya sa sarili niyang paraan. Dumating siya sa Novice Training Base, isang napakalaking pasilidad na ginawa para sa mga bagong hunter upang mag-level up. Kilala ang lugar na ito sa mga charging rabbits. Ang base ay puno ng mahihinang demon creatures na sapat na ligtas para sa mga baguhan upang mangaso. Para sa ating bida, ito ang perpektong lugar upang magsimulang mag-ipon ng EXP. Alam niyang kapag nabasag niya ang clearing record dito, makakakuha siya ng bonus points para sa nalalapit na provincial tournament. Ito ang magiging ticket niya papasok sa isang top-tier university. Naglakad ang ating bida patungo sa pasukan habang nakapasok ang mga kamay sa kanyang bulsa. Hindi lang siya narito upang mag-level up. Narito siya upang wasakin ang bawat record sa buong gusali. Sa registration desk, sinuri ng opisyal ng base ang student ID ng ating bida. Napansin niya na ang batang ito ang dating top student ngunit 2 crafting class lamang ang nagising dito. Nagduda ang opisyal at nagtataka kung paano iniisip ng isang double F-rank artisan na mabubuhay siya sa loob ng dungeon. Wala siyang nakikitang anumang potensyal sa pakikipaglaban sa batang iyon. Tumingin siya mula sa kanyang tablet. At nagtanong kung seryoso ba ang ating bida sa balak nitong hamlanin ang dungeon ng mag-isa. Kahit ang mga beginner stage ay maaaring maging mapanganib para sa isang taong walang combat class. Lumapit siya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng ating bida, sinusubukang tumulong. Iminungkahi niyang mas ligtas kung sasama siya sa isang party kasama ang ilan sa kanyang mga kaklase. Diretsyong tumingin ang ating bida sa kanyang mga mata, nananatiling kalmado ang kanyang mukha. Magalang niyang tinanggihan ang tulong at hiniling na ibigay sa kanya ang kanyang basic starter gear. Napabuntong hininga ang awakening. Official habang pinapanood ang ating bida na lumalayo.
Inakala niyang hindi lamang matanggap ng binata ang malupit na realidad ng kanyang double F rank classes. Iniabot niya ang karaniwang starter kit sa dating top student. Isa itong simpleng set, isang bakal na espada at pares ng pangunahing leather boots lamang. Tumingin ang ating bida sa kagamitan at tumango, iniisip na bahagya pa itong mas maganda kumpara sa iisang espada na natanggap niya sa dati niyang buhay. Pinaghinalaan niyang naaawa lamang sa kanya ang opisyal. Lumitaw ang mga system window para sa mga gamit. Ang Iron Sword ay nagbibigay ng 5 attack power, habang ang Leather Boots ay nagbibigay ng 3 speed. Pareho silang level 1 equipment. Nagbigay ang ating bida ng magalang na ngiti at pasasalamat. Wala siyang problema sa awa ng lalaki, kahit alam niyang nakabatay iyon sa maling pag-aakalang mahina siya. Naglakad siya patungo sa napakalaking industrial gate ng Novus Training Ground. Sa likod ng mga pader na iyon naroon ang mga charging robots na gagamitin niya para sa kanyang mabilis na paglakas. Salamat sa babala, sabi ng ating bida habang kumakawe ng walang pag-aalala sa mga opisyal. Ang kanyang kalmadong asal ay lubos na kabaligtaran ng kanilang pag-aalala. Malakas na sumara ang mabibigat na pinto kasabay ng matinis na tunog ng bakal, na tuluyang ikinulong siya sa loob ng dungeon. Opisyal na siyang mag-isa ngayon, eksakto sa lugar na gusto niyang mapuntahan. Pagkalabas niya sa paningin ng iba, huminto ang ating bida at ginamit ang kanyang talento. Lumitaw sa paligid niya ang mga digital block at makukulay na neon habang ginagamit niya ang kapangyarihan ng modify. Una niyang tinarget ang Iron Sword. Sa isang kislap ng liwanag, nagbago at lumakas ang armas, mula sa isang simpleng bakal na espada ay naging mas makapangyarihang steel sword. Pagkatapos ay binago niya ang leather boots. Kuminang ang mga ito sa kulay ubing enerhiya habang naging wind boots, na ngayon ay nagbibigay ng mas mataas na bilis at dagdag na porsyentong speed boost. Sinuri ng ating bida ang kanyang bagong binagong espada. Alam niyang madali niya itong maaaring gawing Holy Blade o Demon Blade, ngunit pinili niyang huwag muna itong gawin. Nanatili siyang malamig at maingat sa kanyang pag-iisip, pinapaalalahanan ang sarili na manatiling hindi kapansin-pansin. Alam niyang ang dungeon ay binabantayan ng mga surveillance camera. Ang alaala ng pagiging isang kasangkapang ginagamit lamang ng iba sa dati niyang buhay ay nananatiling masakit sa kanyang isip. Siya ay hindi na niya muling gagawin ang pagkakamaling ilantad ng masyadong maaga ang kanyang tunay na talento. Napagpasyahan niyang sapat na ang antas ng kagamitan niyang ito para sa basic zone. Wala pa siyang balak na makaakit ng hindi kinakailangang atensyon. Ang training ground ay isang napakalaking madilim na pasilidad na nahahati sa 3 sektor. Basic Zone, Advanced Zone, at Boss Zone. Mula sa mga anino ng Basic Zone, 12-dosenang kumikislap na pulang mata ang nakatitig sa bagong dating. Nararamdaman na ng mga halimaw ang kanilang susunod na target. Upang mabasag ang record at masiguro ang kanyang kinabukasan, alam ng ating bida na kailangan niyang makarating sa boss zone at patayin ang pinakamalakas na halimaw sa pasilidad. Isang grupo ng mga adult charging robots ang lumabas mula sa mga damuhan. Ang mga ito ay mabababang antas na demonic beasts na may matitigas na kristal na baluti sa kanilang mga ulo at kilala sa kanilang marahas na pagbangga sa kalaban. Inihanda ng ating bida ang kanyang espada habang nakatutok ang tingin sa grupo. Ang una niyang layunin ay maabot ang level 5 sa lugar na iyon sa pamamagitan ng pagpatay ng hindi bababa sa 100 nilalang. Biglang sumigaw ang isa sa mga kuneho habang kumikinang ang mga pulang mata nito bilang paghahanda sa pag-atake. Mas malaki at mas nakakatakot ito kaysa sa karaniwang kuneho. Biglang lumabas mula sa dilim ang napakalaking grupo ng mga nilalang. Para itong isang buhay na alon ng mga halimaw na mabilis na sumusugod sa kanya habang nakayuko ang kanilang mga ulong may kristal na baluti. Hindi man lang natinag ang ating bida. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at sumugod sa gitna ng laban, maayos at eksakto ang kanyang mga galaw habang naghahanda sa kanyang unang pag-atake.
Sa isang kumikislap na paglaslas gamit ang kanyang binagong espada, agad niyang hiniwa ang nangungunang halimaw. Ang bughaw na enerhiya ng kanyang atake ay nag-iwan ng bakas ng liwanag sa hangin. Naging parang isang ipu-ipo ng bakal ang ating bida habang umiikot sa gitna ng mga halimaw. Sa bawat hampas ng kanyang espada, tumitilapon ang mga kuneho habang nadudurog ang kanilang kristal na baluti. Kumikilos siya sa bilis na hindi dapat posible para sa isang F-rank class, pinapalakas ng kanyang wind boots at ng mga karanasang hinasa niya sa dati niyang buhay. Habang lumalaban, iniisip niya ang level 10. Doon niya maa-unlock ang isang god-tier skill na may kakayahang lumikha ng pinakamatataas na uri ng demonic beasts. Hindi matitinag ang kanyang determinasyon. Ang bawat halimaw na kanyang pinapatay ay isa pang hakbang para maging sapat ang kanyang lakas upang hindi na muling maging kasangkapan ng iba. Muli siyang nagpakawala ng napakalakas na atake sa isa pang nilalang. Lumikha ng shockwave ang lakas ng impact. Pinipilit niyang matapos ang stage na ito sa pinakamabilis na paraan. Habang abala siya sa loob ng dungeon, naalala niya na ang kanyang karibal na si Yang Hanggi ay dapat sumasailalim din sa sariling awakening ceremony sa oras na iyon. Sa plaza ng paaralan, punong-puno ng tensyon at excitement ang paligid. Tinawag ng guro ang pangalan ni Yang Hang, at mayabang na umakyat ang estudyante sa. Pinuntahan ni Yang Hangwei ang kristal na bola. Pinagpapawisan siya at halatang desperado ang kanyang mukha. Nagdarasal siya para sa kahit ano, B-rank o kahit C-rank, basta mas mataas kaysa sa F-rank ng ating bida. Biglang sumabog ang kristal na bola sa marahas na pagputok ng mana at liwanag. Napakalalaking bughaw at puting enerhiya ang umikot paitaas, mas malakas kumpara sa karaniwang awakening. Isang napakalaking kumikinang na banner ang lumitaw sa itaas ng plataporma. Ang salitang Berserker ay nakasulat gamit ang magaspang at nagliliyab na mga letra, hudyat ng isang napakalakas na combat class. Kinumpirma ng status window ni Yang Hanggi ang resulta. Isang A-rank primary combat profession na may 69% mana affinity. Isa itong napakagandang klase para sa kahit sinong estudyante. Itinaas ni Yang Hanggi ang kanyang mga kamay at malakas na sumigaw sa tuwa. Hindi niya maitago ang sobrang saya habang sumisigaw ng buong lakas na sa wakas ay nanalo na siya. Nagulat ang mga estudyante. Hindi sila makapaniwalang ang taong laging nasa pangalawang pwesto ay biglang umangat gamit ang ganoong kataas na klase. Tumayo ng buong pagmamalaki si Yang Hanggi habang nakaturo ang daliri sa kalangitan. Ipinahayag niyang mula sa araw na iyon, wala nang sinuman ang maaaring tumawag sa kanya bilang pangalawa kailanman. Lumitaw ang isang malupit na ngiti sa kanyang mukha habang ninanamnam ang atensyon. Sa wakas ay nakuha na niya ang kapangyarihang matagal na niyang hinahangad. Malakas niyang isigaw ang sarili niyang pangalan sa kalangitan. Ipinapalam sa buong lungsod na si Yang Hangwei na ngayon ang walang kalaban-lab ang numero 1 sa klase. Agad siyang pinalibutan ng kanyang grupo ng mga tauhan at pinaulanan ng papuri. Kinukutya na rin nila ang ating bida, na sa paningin nila ay tila basura lamang kumpara sa kanilang bagong pinuno. Nakikitawa rin siyang habang iniisip kung saan nagtago ang double F rank na basura. Halos nadismaya pa siya dahil wala ang ating bida upang masaksihan ang kanyang tagumpay. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Yang Hangwei na may mapanuyang ngiti at sinabing nakita niyang papunta ang ating bida sa novice training base. Umalis si Yang Hangwei kasama ang kanyang grupo habang nakapasok ang kanyang mga kamay sa bulsa at may masamang ngiti sa labi. Nagpasya silang sundan ang double F rank na basura sa training base habang kunwari ay mag-aalok ng tulong. Pinanood sila ng guro habang nakasimangot at inaayos ang kanyang salamin. Alam na alam niyang naghahanap lamang si Yang Hanggi ng panibagong paraan para ipahiya ang ating bida ngayon na may hawak na siyang A-rank class. Sa katahimikan ng gabi, iisang ilaw lamang ang nananatiling bukas sa loob ng isang silid-aralan. Kilala ng lahat ang walang sawang pagsisikap ng ating bida dahil madalas siyang manatili hanggang gabi,
abalang-abala sa pag-aaral. Nagpatuloy ang alaala patungo sa sports field kung saan makikita ang mas batang ang ating bida na paulit-ulit na tumatakbo sa ilalim ng matinding init ng araw. Patuloy niyang itinutulak ang limitasyon ng kanyang katawan hanggang sa masakit pa sa paningin ng ibang tao ang paraan ng kanyang pagsasanay.